Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng materiang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Ang question, pagbalik na kay malate man sa filing. Okay. Filing muna, filing. Babalik po, malamang pinang briefing. Mga kababayan, sa araw na ito, ang panawagan ko Mga abogado, papasok lang po ulit. Attorney Tomasio. Mutual insight, manatili kami sa labas po. Nasa loob mga kababayan. Kundi si Atty. Garing. Yes, ang galing niya si Atty. Galing. Maraming salamat, Kasa Ellis, no? Bago pa po ilabas ng Korte Suprema ang kanyang desisyon declaring the articles of impeachment unconstitutional, sinasabi ko na impeachment is already dead. Ano pa? Under Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, meron pong tinatawag na 1-year ban. Ibig sabihin, pag nag-file na ng isa, ano ba, hindi na pwede yung susunod kasi in violation of the 1-year ban. And the other parties arguing, hindi raw yun proceedings. Mali po yun. Kasi yung proceedings, kasama po yung pagpapile. Yun po ang starting point ng isang proceeding. Ngayon, sinasabi ko, kung hindi matidetermine ng Korte Suprema ang jurisdiction, anong saysay ng trial? Correct. Di po ba? Ang hindi po naiintindihan ng iba, kinakailangan mo nang maka-acquire ng jurisdiction ang impeachment court. Sapagkat yung pong jurisdiction, yun po ang authority para makapag-proceed ka ng trial. Otherwise, kung walang jurisdiction, anong saysay ng trial? That is an exercise in futility. So, tingnan po ninyo, ano? Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, sinasabi na violate yung 1-year ban. That's why, isa sa dahilan kung bakit i-declare ng Supreme Court ang articles of impeachment na unconstitutional. Di po ba? Yung ibang nitty-gritty, naroon din po that the Vice President was not given due process. Pero ang kauna-unahan ho doon, ano? Yung 1-year ban. Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. So yun po ang dahilan. Ano po? At matibay ko po sinasabi yun. Bago pa po nagkaroon ng desisyon, lagi ko sinasabi, impeachment is already dead because it violates the Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo at alam ko na tayo ay nagkakaintindihan. Hindi na natin kinakailangan palawakin pa. Ang nangungulit na lang po ay yung mga taga-kabila. Sapagkat sa pagkatalo nila rito, ang problema, ang tinitira nila ang Supreme Court. Alam niyo po ba, pwede silang mas-citing contempt yan. Why? Ano po? They are not only disrespecting the Supreme Court, ano po? Or the justices. They are already bad-mouthing the justices. Para sabihin mo na yung mga justices ay tuta ng Duterte. That is bad-mouthing. Correct. At naniniwala ako na may mga abogado na mai-cite in contempt. Saan ninyo, ipakukulong yan ng Supreme Court. Ayun. Maraming salamat kay Atty. Garing.
Pakinggan din po natin ang boses ng mga volunteer Duterte Riders Support Group sa kanilang pakikipagkaisa sa panawagang Korte Suprema, ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Maraming salamat Ka Eric at maraming salamat din po sa mga naririto mga voluntaryo. At kami po, nakabilang sa Duterte Rider Supporters na nandito at sumusuporta tungo sa katotohanan. At kita naman po natin na kahit po ang mga kinikilala natin ng mga personalidad na nagpapakilala sila ay may profesionalidad. Ngunit kapag sila ay umasta, sila ay parang hindi naman lawyer, hindi naman attorney. Kami nga po na hindi naman po kami nakapag-bar-exam. Alam namin kung ano po ang rule of law. Kagaya naman po lamang ni Larry Gadon na inireklamo at pilit ibinibasura kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Nakalimutan po yata niya na under Article 8, Section 4, Paragraph 2 na kung ano ang mga desisyon ng Korte, ito po'y pinale. Dahil po ang Korte Suprema is the final arbiter of our constitutional decision. Kung ano man ang hindi mapapagkasunduan dito po sa lower level, ay dapat po iakyat sa Korte Suprema. Datapot po ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat irespeto at dapat igalang. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, the Supreme Court is the final arbiter of the constitutional order. And anyone who disagree to that decision may deem inviolable to our Constitution and our law. Kaya po, Larry Gadon at mga kagaya mong mga asong ulol, tahol na lang tahol, attorney ka sana, dapat lang sa'yo, tinanggalan ka talaga ng lisensya mo. Dahil simpleng bagay, hindi mo maintindihan. Kaming hindi lawyer, alam namin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya ikagalang at suportahan namin ang desisyon ng Korte Suprema. Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Larry Gadon! Asong ulol! Kaya mula sa Duterte Rider Supporters, mabuhay mo kayo lahat! Ayun, maraming salamat sa grupo ng Duterte Riders Volunteer Support Group. Pakinggan naman natin po habang inaantay natin ang update mula sa pag-file ng indirect contempt na reklamo nila Atty. Topacio at Atty. Mark Tolentino at iba pang mga abogado kasama si Congressman Jing Paras at si Chairman Cardema. Narito si Brother Oliver ng Inday Cares Parallel Group sa Metro Manila at buong Pilipinas. Isang mapagpalang araw po sa buong may kapal, sa ating mga kababayan, lahat po nandito, mga nanonood po, mga vloggers po natin, ang mga media, mga OFW sa iba't ibang bansa. Andito na po, pinapakita lang po natin kung ano po talaga ang ginawa ng ating kataas-taasang hukuman, yung rule of law. So pinapakita po natin sa ating mga mamamayang Pilipino na totoo ang kanilang desisyon. Yan po ay isang pagmamahal at pagpapakita kung ano po ba talaga ang tunay na batas. So, nagpapasalamat po tayo sa 13 Associate Justices at sa ating Vice President VP Sara Duterte, sa lahat po ng nanalangin, nagdasal para bigyan ng Panginoon itong mga Associate Justice kung ano ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas, dahil ito lang po ay lahat ay politika.